Now, we will cook tinolang manok. So, kuha tayo dito sa garden ng aking mother-in-law, ng kanyang mga tanim. Maglagay tayo ng malunggay. Sige, kuha tayo malunggay. Ay, nahulog. Malunggay tayo. Okay. Actually, marami na akong nakuhang malunggay dun sa loob. Dito sa dahon ng sili. Kanina magpapabili sana ako ng dahon ng sili. Pero I realize meron pala kaming dahon ng sili dito sa likod. Yan, kita nyo yan? Ayan, meron tayong siling red. Meron din tayong bell pepper. Oh, see? Maliit pa siya. Hindi pa siya pwedeng kunin. Ayan. Diba? Ang ganda ng may mga tanim-tanim. Kasi hindi ka nabibili. Papipitas ka na lang. Okay. Ang tinola ay isa sa mga comfort food nating mga Filipino. Maybe may iba-iba tayong paraan kung paano magluto ng tinola, may ginigisa, pero yung iba naman mas gusto diretso laga na ng manok. So mamaya i-reveal ko kung paano ko niluluto yung tinola. By the way, naglalagay din pala tayo dyan ng papaya o sayote. Huwag na natin pag-awayan kung sayote ba talaga o papaya ang nilalagay sa tinola. Pero this time, di ako nakabili at gusto natin magtipid. Kaya kung ano lang yung nakikita natin sa ating mga tanim o tanim ng aking mother-in-law, doon na lang tayo kumuha ng isasahog sa ating tinola. Aminin, isa sa mga nakakatamad o kaya naman nakakapagod, how can I say that, is yung ganyan, yung separate ng malunggay sa kanyang tangkay. Naranasan nyo ba yan nung bata kayo, pinapagawa sa inyo ng magulang nyo? Ay talaga naman, lalo na kapag marami yung malunggay, ang tagal-tagal bago kong maiwalay ang tangkay sa dahon. Naranasan nyo din ba yan? Pero, part yan ng ating childhood, right? So, para sa aking tinola, usually hindi ako nagigisa. Hindi ko ginigisa yung bawang sibuyas at ginger. Ang ginagawa ko, pinapakuluan ko ng isang beses yung chicken. Okay, lagi yun, frozen man o hindi to frozen. Pinapakuluan ko talaga siya, parang nililinis, ganun. So bakit hindi ako mahilig maggisa? Wala lang, para hindi gumamit ng oil. Tsaka, tipid na rin, di ba? So, ayan si Martus Day. Tutulungan niya daw ako. Tingnan natin kung tama yung ginagawa niya. Wow. Are you happy, anak? You're helping mom? Wow, oo daw. Tumatango siya. Thank you, anak. Dad, look at him. Wow. Oh, meron? Ayan yung pinagtatanggalan niya. Seryoso siya sa kanyang trabaho. Mamaya may sahod yan. Ang sahod mo ay kiss. Do you want kiss? Do you want kiss? Yes? Oo. Ako matapon. O, ayos na. Tapon mo dito yung mga tangkay. Ayan o, tangkay. Oh, pagkatapos mo yan, ito. Ayan daw. Favorite mo yan. Ganun din sa paghugas ng mga bawang, onion, and ginger. Ang ginagawa ko, ginagayat ko muna bago hugasan. Maybe yung iba pagkabalat nila hugasan bago gayatin. Pero ako weird. I don't know if it is weird, pero ginagayat ko muna bago hugasan. Kasi feeling ko, yung sangkalan is may dumi. I don't know.
By the way, hindi ako ganun kagaling sa paggagayat or paggagayat niya ng garlic, onion, yung mga ganyan. Pero yung asawa ko, sobrang galing niya. Precise. Wow. So, ako hindi. Nagluluto ako pero basta gayat lang. Kita nyo naman, hindi ako expert. So, habang piniprepare ko yan, pinapakulo naman natin yung chicken, unang kulo. Tapos, itatapon natin yung tubig, and then lalagyan naman natin ng tubig ulit para yung maging sabaw niya, then pakukuluan ulit, kasama na yung garlic, onion, tsaka ginger. Matagal para andun yung umami taste. And, hindi rin kami sanay na naglalagay ng mga, ang tawag doon, additives. Alam nyo na yun, basta. Doon lang tayo sa natural. So as we check, hindi pa siya naghiwa-hiwalay kasi nga frozen ko siyang pinakulo dahil nagmamadali kami, aalis kami. So, kailangan ko na magluto ng lunch para sa may iwan dito sa bahay. Kaya yun, pinakulang ko na kahit frozen siya. So, after ng ilang minuto, naghiwa-hiwalay na din yung manok. Ngayon, pangalawang sabaw na yan. Pangalawang pakulo na natin. Lagay na natin yung ating mga onion, gulay at ginger. Pampalasa. After 20 minutes, ayan, kumukulo na siya. At ready na, ilalagay na natin ang dahon ng sili, tapos pakulan ulit natin at yung malunggay. Yes, tunay na iba't ibang way tayo kung paano magluto ng tinola, pero this is my way at kinakain naman siya ng pamilya ko. By the way, yan na siya. After cooking, kain na tayo!